Winslow. I'm a tambay. Sabi nila. Gamer nga. I'm a gamer. Slide. Okay, Ako si Paul Tan, and I'm a PC modder. I'm Abe, and I'm a blogger from Yucatec. So we're here, we call ourselves the Tech Squad. Tech Squad, yes. Oh, bakit nga ba Tech Squad, and how we came about it? Well, mahilig kasi tayo sa technology. Well, kayong dalawa. Ako mahilig sa PC. Actually, since college talaga, when I was starting learning yung mga PCs, gano'n, yung mga una ko talagang kinakalikot yung PC. Like, naalala mo pa yung parang Intel 486. Hindi naman family computer. Hindi naman Hindi na siya nabutan. So ever since, like, you know, dati alam mo bang overclock may mga jumper pa. So parang for me, this show is more like a reminder na hey, there is a little parang techiness in each, parang inside of each one of us. Yes, tama. Parang ganun. Kahit si Winslow nga siguro. Kasi puro ka lang laro pare. Hindi ako lang naman kasi medyo hilig ko rin naman pero hindi ko alam yung mga terms. So, maybe you can call me the common guy, the basic guy. Technicalities, di mo alam. Wala akong alam sa ganun. Hindi ako marunong bumuo ng PC. So, siguro, next time tuturuan ka. Saan nagtrabaho na dati pare? Saan? Nakakaya ka, pinagaling mo naman. Hindi! Ayoko sa ASUS sa ASUS. Marketing naman. So, okay. Kaya pala may ASUS tayo dito. Dala mo ba ito? Ay, ito sa'yo ito eh. Anyway, moving on, before we start with some of the parang segments in our show, we'd like to share with you some of the news kasi in recent weeks lang, actually, earlier this week, right? Yes. My Consumer Electronics Show 2015. According to Winslow. Consumer Electronics Show. And according to Winslow, pinagbabara niya ang CES. May mga new stuff na lumabas, especially from the manufacturers ng mga laptop computer components, I mean. Yes. Kahit mga peripherals, meron din mga nilabas. So, ano yung mga niresearch? Well, for me, ang pinaka nag-stand out sa akin sa CES is the Razer Edge ba yun? Edge. Okay. Yung tablet nila na... the gaming tablet. The gaming tablet. Tapos isa pa is the Steam Box galing Valve. Puro console nga eh. Pero yung mga nag-stand out sa akin. Tapos yung last is the NVIDIA Shield, Project Shield. Gusto ko rin yan. Actually, first time na narinig ko sa NVIDIA, they've been doing like video cards, di ba? Yes. For the most part. They do processors for tablets and for smartphones. Pero this time parang, si NVIDIA pumapasok na sa consumer electronics talaga na pang mainstream. So I think this is more of a parang for them na hey, kaya din namin to. Ang ganda kasi kinakabit mo sa PC. Hindi ko alam kung paano, Wi-Fi ba? Or Wi-Fi? Tapos... Mayroon pala mapunta sa gitna, no? Wala akong masabi. Yung Project Shield kakabit mo sa PC, tapos pwede ka mag-gaming sa couch mo or sa... Yes. Diba? Wi-Fi lang. Wi-Fi lang. Tapos yung gusto ko dun na feature ng NVIDIA Shield, yung nakabukas yung PC mo, tapos may game doon, kaya niya ma-access, tapos i-render ng PC mo yung game. So kung may Pac-Man ka doon sa PC mo, kaya niya pa. As long as supported na NVIDIA Shield. Android games daw eh. Yes, Android games. Kasi si NVIDIA, meron siyang Tegra Zone sa Android, sa Google Play na specific to NVIDIA chips talaga yung mga games nila. Ito yung mga very high, parang highly demanding sa graphics. Nag-research din siya. Sa'yo po. Gusto ko yung Corsair 900D. Siyempre, PC case, may ligaw sa PC case. Naalala ko sa Computex back in June last year na lumabas yung Titan, yung Asus Titan. Damn! Ano ba yung video ko ng Asus Titan na ginawa natin doon? Naalala ko kasama ko si Isa nun eh. So we're shooting na paano magbukas yung Titan, paano close. Pre, umabot niya ng 40,000 views yun. Nagbukas sobrang sikat siya. Hindi sikat si Abe, hindi talaga, totoo. Kasi may mga nalilink siya sa mga forums and all that. So, I think parang, alam mo yun, PC cases are one of those things na a lot of people, especially regular consumers, they take for granted. Naman. Kasi, basta pwedeng kabitan ng pwede na yan, di ba? Very few people talaga very interested. Ikaw ba, when you buy a PC, nag-iisip ka ba kailan ko muna ng case? Or anong iniisip mo?
motherboard. Yun yung alam ko. Which is, nagbago siya nung sinabi ni Paul na kailangan PSU. PSU yung basic necessity pag PC. Anyway, talking about motherboards, so one of our segments right now would be to demystify the motherboard. And we will have Paul Tan to explain all that. Okay. In this segment, we will demystify the motherboard. Bakit nga ba motherboards and how essential is the motherboard sa mga PC? Yan. Sabi nga nila bakit daw may motherboard? Pwede ba daw fatherboard? Anyway, kasi nga, kaya siya kailangan kasi siya yung pinaka-main board, kakapitan lahat ng iba pong mga parts. So parang siya yung katawan mo. Or siya yung nervous system mo, yung spinal cord mo sa likod na dyan kumakabit yung backbone ng computer mo. So kaya napaka-importante ng motherboard. Ngayon, may iba't ibang klase ng motherboard. Katulad ng example natin dito, we have the Asus na motherboards. Ito yung mga P8 series nila motherboard. Ito yung mga pang medyo entry level ba? Entry level saka mid-range. Ito naman yung kanilang ROG or Republic of Gamers. Ito naman yung mga addict na talaga. Gustong-gusto nila na gumastos. So ito yung mga pang enthusiast level na talaga. So anyway, how many different kinds of motherboards ngayon sa market? Masasabi mo like may specific, alam natin, may specific sa mga specific processors like, so may motherboard para sa Intel, may motherboard para sa AMD. So ano yung mga sockets, parang kabitan kumbaga. Kasi may mga tao, bibili ako ng Intel processor, tapos ano bang motherboard ang pwede dito? Gano'n. Okay, pinaka-simple yung sagot dyan, sa Intel dalawa. Sa AMD dalawa din. Okay, sa Intel, is socket 2011 at saka yung isa nila is C77. So itong example natin is C77 at ito naman C77 din to kung magkakamali. Ang C77 is mas later siya na processor? Although nas na unang nirelease ang 2011 socket, pero mas malakas yung processor nun. Mas malakas yung performance. Support for processor. Yes. Pero yung C77, pang mainstream halos yung idea nun, tsaka pang mga gamers. Kasi yung socket 2011 ng Intel, para yun sa mga overclockers. Ganun talaga. Sa AMD naman? Sa AMD naman, merong AM3 Plus na socket. Ito yung release nilang bago, para sa Vishir at saka Bulldozer. Tapos, yun yung parang sa counterpart nila sa Intel is yung mga ROG board. Yan yung mga 2011 na socket. So kung ako, pupunta ako sa shop, pagtatanong ako, gusto ko bumili ng Intel. Gusto yung Core i7. So tatanungin ko, anong sasabihin ko? Anong mga motherboard available to socket 2011? Parang gano'n? Yes, yun. Una-una, kapag pipili ka ng motherboard, alamin mo muna kung anong gusto mong processor. So muna processor talaga? Processor muna, alamin mo muna. Kasi syempre, depende sa processor mo yung motherboard. So ngayon, kung ang gusto mo Core i7 na socket 2011, halimbawa, 3960X, which costs mga 80,000 plus yun. Ang kailangan mo motherboard is yung 2011 na socket. Ito yun. O yung mga ROG, Republic of Gamers. Katapos, pagka sinabi mo ng Core i7 o kaya Ivy Bridge, yan, Ivy Bridge o Sandy Bridge, yun yung mga C77. Okay. So Ivy Bridge and Sandy Bridge pala yung C77. Yes. So, kasi parang yung tawag doon? Backward compatible. Backward compatible siya. I see. Sa AMD naman, yun nga yung Vishira, yung sa AMD Plus. Meron din silang parang Sandy Bridge and Ivy Bridge. Ito yung FM nila, yung Liano nila na processor. So, yun yung mas mura. Is there a rule of thumb ba na pag, for example, bibili ako ng specific processor, anong klase motherboard kailangan ko i-pair sa kanya? Para naman parang hindi nasayang, di ba? Parang bumili ka ng kotse, tapos yung gulong mo parang 13 inches lang, yung radius or something like that, di ba? So, paano masasabi in more practical ways? Is there a price range ba na pag bumili ka ng processor na worth 10,000 pesos, dapat ang motherboard mo ganitong price? May ganun ba na rule of thumb? Actually, walang ganun na rules. Walang ganun na para bang pagka worth 30,000 yung motherboard. Kailangan yung motherboard, yung processor mo ganun din. Wala namang ganun, pero depende sa gusto mong timpla. Pero, mas maganda, suggest ko, mas maganda kasi kapag yun nga, worth ng processor mo mahal, dapat high-end din yung yung motherboard mo. Kung yung processor mo is mumurahin, maganda, entry level lang din yung motherboard mo. So, ikaw na, ang dami mo nang nabuo na ng mga PCs. Yes. How would you say, pag may specific budget ka, pag magbuo ng PC, ilang % yun ang binibigay mo sa motherboard?
ng percent sa motherboard. Sa budget? Na budget ako, for example, bibili ako ng PC, parang naisip ko, siguro dapat 25% ng budget ko mapunta sa CPU. The other 10% mapunta sa motherboard, the rest sa hard drive, sa RAM, sa video card, gano'n. Sa ranking na lang. Sa ranking. Priority ko is PSU. Power supply ulit. Power supply. Pag-uusapan natin sa processor ang second kong priority and the motherboard. So halos yung importance sa motherboard, halos pangalawa, second to the processor. Second to the processor always siya. So nauna pala talaga yung processor. Kasi nga anin mo naman yung magandang motherboard kung yung sinasakay mo sa kanya hindi rin ganun. Pero may iba na may ibang mga end user, consumer na buyer na pag bumili sila ng motherboard, minsan low end muna yung processor nila. Kasi okay naman Tapos later on palitan. O pwede namang i-overclock yung processor ko. Yung motherboard, hindi. Normally, pag nagpapalit ka, nag-upgrade kasi ng PC mo, ang motherboard ang naiiwan. Magpalit ka ng RAM chip, magpalit ka ng CPU, magpalit ka ng video card. Pero yung motherboard, ganun pa rin. Kaya better yet, pagka nag-select ka ng motherboard, alam mo yun na yun. Yung gagamitin mo. So what is parang an ideal lifespan of a motherboard? Is it 1 year? Is it 2 years? Is it longer? Sino tinutukoy mo dyan? Si Winslow? 10 years! Kay Winslow, 10 years. Pero usually, yung mga ganitong motherboards, ang lifespan yan, kung hindi ka, anong lifespan? Lifespan ng upgrade? Parang pag nag-upgrade ako, kaya pa ng motherboard to. Okay. Matagal. Mga 7 years. Kaya ng 7 years. Kaya. Kasi nga na-notice ko, maybe in the last 3 or 4 years, yung lalo na si Intel, sa parang nagpapalit siya ng socket. So parang, oh my God, last year bumili ako ng motherboard, this year, wala nang processor na pwede dito kasi obsolete ng mga processor. So, for example, itong Maximus 3, nahirapan na maghanap ng Core i7 para dito because it's the 920. It's the first generation. So parang sige, bibili ako ng mamahaling motherboard pero next year pala yung mga processors bago na naman. Yung lifespan kasi ng motherboard, kung in terms of upgrade, depende kay Intel sa kay AMD talaga. Sila talaga nagde-direct, no? Pero dati, alam ko, every 18 months, nagdo-double up ang processor speed. Noon time. That's the Moore's law. Yes. Kaya since nagdo-double up yung speed ng processor, napapalit din sila sa akin. Ngayon, hindi na ganun eh. Okay, that's more reasonable na. So, maybe in our next segment, sa Demystifying the Motherboard, will show you kung ano yung itsura ng loob ng motherboard at how to identify yung mga parts doon. Saan ba sinasaksak yung processor? Kasi naalala ko dati, nung yung processor mo, chip na lang ngayon, pag nahulog mo, nasisira yung mga pins. Ngayon, less na eh. Ngayon mga tao, hindi buy a PC, hindi mo assemble PC, just go to the store, like ako sa parang PC Express, and then, assemble na lang. Assemble na lang. We'd like to share with you our top 3 favorites from CES 2013. So, Paul, anong top 3 favorites mo from CES 2013? Ako yung Republic of Gamers na Radar. Radar, pero Radar ang pronunciation. Radar ang spelling. SSD na PCI Express. So, usually mo pag SSD, saan ba kinakabit yun? SSD, hard drive siya. So parang hard drive tapos SSD, gano'n? Yes. Bakit ito PCIe? First time ba? First time nila actually, it's not first time technology. Kasi si Rebo Drive, meron siya dati nun. Pero sa first time sa Republic of Gamers na pumasok sa SSD scene. Okay. So ngayon, bakit PCI Express, bakit hindi SATA? Yung traditional connection. Kasi SATA 3 is very limited na sa speed niya. Hindi kaya ng SATA 3 yung speed na dinideliver ng SSD. So PCI. Kaya mas mabilis ang PCI Express since na-directly siya. Mas mabilis bandwidth niya. So sige, yung number 2. Number 2 na top. Number 2 mo. Okay, number 2 na top ko, Corsair 900D. Okay, ito yung first time na Corsair na pumasok sa ultimate casing na scene. Ito kasi yung sobrang laki ng casing, parang cabinet siya. Pangatlo na gusto ko, Nvidia Shield, yung kanina sinabi ko sa inyo. Ikaw, ano gusto mo? Ako siguro, number 1 ko yung Asus na all-in-one na transformer. Okay, bakit na? Kasi ang galing niya, ang laki ng TV siya, tapos natatanggal siya. Nakita natin sa Computex. Tapos, nagiging dalawa OS sa Android sa Windows 8. Pag tinanggal mo magiging Android siya. Ganun pala yun. Ganun na research mo.
Tapos number 2 ko siguro yung steam box ng Valve. Tawag lang nila piston eh. Piston. Nakita ko yung matagal na yan eh. Pero ngayon lang nire-release, diba? Parang first time si Valve makikita mo. Kasi ngayon naglabas na Dota 2, Portal. Yung mga nilalabas na. Ngayon naka-console na rin sila. Magaling lang na may Valve console na rin. So, number 3 ko siguro laruan, Lego. Yung Lego? Meron silang Lego ngayon na pwede mo na siya i-control sa sa Android or iPhone mo. Ano yung Lego na yun? Lego siya na may machine tapos Snake. Pwede mo siyang kontrolin, pwede mo siyang i-program. Okay. So, ang cool lang niya. Di ko lang alam kung ilalabas niya. Sana. Hopefully. Siguro ako, if you ask me, ang top 3 ko sa CES would be yung mga chip manufacturers. Okay. So, first, NVIDIA. Nag-announce sila ng Tegra 4 na chip for mobile phones and for tablets. So, di ba, Tegra 3 pa lang, okay na siya. Right? Tegra 3 has been used by a lot of parang tablet manufacturers ngayon, di ba? Ginagamit din siya for mga Windows 8 tablets and all of that. So, Tegra 4, it's still quad-core, but 72 cores na yung GPU niya compared to the 12 cores from Tegra 3. So, I think mas malaking dito. Upgrade ito. Tapos, first time na nagkaroon si NVIDIA sa Tegra 4 nila ng LTE connectivity. Before, kung gusto mo magkaroon ng LTE connectivity yung smartphone mo or yung tablet mo, may separate modem yan na idadagdag. Ganun ba yun? Hiwalay yan. Ngayon, built-in na siya sa chip. Hindi mo ba alam yun? Wi-Fi, NFC, andun lahat yun. Meron na binibenta na may LTE eh. So yun pala yun, may separate modem siya. May separate modem na nilalagay doon. Kasi mga previous So, the other one din, si Samsung nag-announce na sarili nilang processor na bago. It's the Exynos 5 Octa. Wow! Technically, tawag na Octa kasi 8 cores. Pero actually, ang style nila is nag-combine sila ng mga ARM chips na isang high power at isang low power. Kung malala mo si Tegra 3, 4 yung cores niya, di ba? 4 cores. Pero may tinatawag silang 5th companion core. Naalam mo yung 5th companion core? Ang 5th companion core, pumapasok yan pag hindi mo kailangan ng malakas na processing power. Like for example, magte-text ka lang pala, tatawag ka lang. So yung base na ilalagay niyo yung power dun sa 4 cores mo na malalakas, ilalagay niyo sa companion core na low power, mga 800 MHz lang yun. So since low power siya, low energy ang gamit niya. So battery saving ka. Gets mo. So ngayon, medyo nag-nosebleed ako kasi dulo ako na siya ng energy saving. Okay na. Diba? Pero maintindihan mo na kung nag-internet ka, siguro gagamitin niyo yung 4 cores. Sa Tegra 3 to Pero pag nagtatawag ka lang, nagte-text ka lang pala. Babaan niya. Hindi niya babaan, pre. Papatayin niya yung 4 cores, yung companion core na 5th core. Yun yung gagamitin niya. Kaya that's why sometimes yung mga Tegra 3 chips, bakit minsan parang naglalag? Kasi nga, nagsiswitch siya between the companion core and then the 4 cores na high power. Okay. Ang galing, di ba? Ang galing. So, ang ginawa ni Asus, ang ginawa ni Samsung sa octa-core nila is, for every high power core, meron silang low power core. So, technically, in pairs, isang high power, isang low. Para hindi mag-lag. Hindi pa rin. More on like, ang core na to, pag may ginagawa siyang mag-isa, i-hand over niya sa low power pag hindi niya kailangan ng power, ng malakas na processing. So, 4 na malalakas, saka 4 na mahina. So, malakas pa rin siya. Malakas pa rin siya. So, technically, ang tawag nila 8 cores yun. Diba? Medyo madaya if you ask me. Kasi nga low cores lang naman. First time ni Samsung maglabas ng ganito. Kasi nga, ang original ni Samsung ngayon is 4 cores talaga, which is the Exynos 4 Quad. The Exynos 4 Quad nila, 4 high-powered cores yan. Pag hindi kailangan ang gagawin, ang 3 papatayin. Ang 1 core lang. Pero yung 1 core na to, pre, malakas pa rin power consumption nito. So ngayon, meron na silang meron silang, may paired always yung core na mga core na yun. So, I'm hoping na pag ilabas yan sa tablets, or even sa cellphones, okay din siya. Considering na the Exynos core ngayon, okay na, di ba? The last one is, pumasok na si ST Ericsson. Ano ba yan? Sila yung gumagawa ng Nova Thor. Sa Sony, kung sa Nova Thor gamit nila dyan.
No, ano yun? Novathor chip yan. Actually, it's still ARM-based na processor for mobile. System on a chip tawag dyan. Ang system on a chip is that instead na, tingnan mo sa PC, di ba? May processor ka, may GPU ka, may modem ka, iba-iba. May specific discrete component for a specific function. Ang SoC for tablets is system on a chip. Ibig sabihin yung isang chip na to, andito yung processor, andito yung GPU, andito yung Wi-Fi, ang Bluetooth, ang NFC, ang LTE. Na isang chip na lang yan. So bakit sa isang chip na lang yan? Kasi nga, gusto mo low power. 0.6 volts, lahat andun na. Hindi ka na 0.5 volts, 0.2 volts, 0.1, lahat tumatakbo. So yung total power consumption mo, mataas. Gusto mo pag isa lang, 0.6 lang siya. Saving siya sa battery. Battery saving siya talaga. Nice. So I think, more than anything else, na nalabas ng specific gadget like the one from Razer, sobrang cool, di ba? The one from Nvidia. Etong mga processors na to will really help push kung ano magiging itsura ng mga next generation tablets or laptops. Kasi ng mga laptops na ngayon, di ba? Ang Windows 8 RT, Windows 8 RT runs on Tegra 3. Pero ang sinasabi ng mga tao, alin ba ang mas malakas? Tegra 3 or Atom? Kasi ginagamit siya sa mga Windows RT, di ba? So Windows 8 na professional at saka Windows RT. Yes. So yun, and if there's anything else na sobrang ganda, sa tingin ko yun yung mga tatlong medyo excited ako kasi they will direct kung anong magiging tsura ng mga next generation. Sa future. In 2013, lalabas siya. Yes. Siguro in 2014, siguro lahat yun ina-adopt na ng mga gadgets. And then, magiging mas mura. Yeah. Tsaka si Vince, kasi ngayon, ang problem sa smartphone and sa iPhone is sobrang lakas na gumamit ng battery, di ba? So siguro, next... Nagbebenta ka na naman, Winslow. Hindi, sinasabi ko lang. So anyway, if you have a favorite in CES, go hit the comment section in our blog and let us know kung ano yung mga favorite products ni Nalobas ng CES. Tsaka sa Twitter. Sa Twitter din. Tsaka sa Facebook. We'll be doing some giveaways. So, pero, watch out for that. Watch out for that. So that's it for our episode. You can follow us at Twitter, Team Tech Squad, or like our page on Facebook, Team Tech Squad, or in iTunes you could just search Team Tech Squad and hit subscribe. So thank you and bye-bye.